Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang hapon mga kapatid. Habang ginugunita ang pinakamalagim na lindol noong July 16, 1990, babala naman ang pahatid ng T3 sa marahas na lagim, din ang dulot ng tahimik nating mamamayan. Yayanagin namin ang inyong katiwalian. Ako po si Erwin Tulfo. Ako naman po si Tol Rafi. Sa programang ito, tonelad ang lindol ng batikos ang mapapabagsak sa mga kriminal. At mga tol, para sa mga kapos, bukas ang pinto ng aming serbisyo publiko para merong kayong makublihan. Ito ang Intensity T3 na balitaan at bakbakan. Narito naman po ang mga balitang dapat aksyonan ngayong Lunes. Paaralan sa Bulacan, nababalot sa kadiliman, mga poste kasi ng ilaw, walang liwanag na magpapalala katabi sa talahib. Sintaas ng mga estudyante, baka hindi na lang hayop ang nagtatago doon. Susubukan natin solusyonan. Health Center sa Caloocan City, imbis na makatulong sa mga may sakit, lalo pang pabigat. Hoy! Sa pinitang donasyon kasi sa mga nagpapagamot tao. Umabot sa 30 pesos? Abay, bawal yan, di ba? Okay. Sa Violante, hindi lahat na green ay go, go, go ang ibig sabihin. Sa tapat ng Post Office Maynila, mga green plate ng sasakyan, hataw pagkakolorong. I-checkpoint natin sila. Isang lalaking namimiligro sa burol ni Dolphy, sinatuloan ang first aid station ng Rescue 5. At sa paborito niyong What's Wrong with this video, may silbi pa ba ang pedestrian lanes? Abangan ang nakakainis at nakakatuwang mga pasaway. At sa Attorney on Call, mga problemang legal ay dudulog kay Attorney Mel Santamaria. Action na natin live. 3 taong gulang na batang ninakawan. Sa loob ng punerarya, balitaan at serbisyo publiko umpisa na. Kahit wala sila sa mga oras, kung may stroke. Madilim na kinabukasan ang posibleng harapin ng mga mag-aaral sa isang high school sa Bulacan. Palagi kasi silang nasa peligro dahil sa dilim ng dadaanan papuntang paaralan. Bibigyan natin ng liwanag ang isipan ng mga opisyal sa bayan na yan. May eskwelahan daw sa may San Jose del Monte, Bulacan at delikado raw para sa mag-aaral ng Santo Cristo High School. Kapag sumapit na ang dilim, halos hindi mo raw makita ang iyong dadaanan. At sa taas ng mga tumubong damo, posibleng kung ano-anong hayop na ang nakatira. Nang makita kami ng mga guro at estudyante, ibinulalas na nila ang kanilang reklamo. Actually, ang alam namin dyan, pinaprocess na daw. Ay, natatakot po. Sobra po, lalo't pag tag-ulan, napakahirap. Tsaka, napakaputik po rito pagka tag-ulan. Pumalubak ang daan, saka wala pong gaanong ilaw. Ayon sa prinsipal ng eskwelahan, matagal na raw nilang problema ang nasabing streetlight. Ang itinuturo niyang dahilan, ang kawalan ng pondo mula sa DepEd. Ginagawa namin ng paraan. Yung annex building namin, umuupa pa kami ng kuryente. Kasi ang school namin ay wala pa kaming MOOE na talagang umaasa kami sa kantin. Nang aming ilapit ang problema sa barangay, mabilis pa sa kidlat ang pangako ni Kagawad. Napapailawan na ang Santo Cristo High School. Nagawa po kasi yung program po noon, gagawin na antemano po, pwede na pagpagawa kasi lalabas po rin yung gastos kung magkano yung gagastos. Nakaraang Saturday, nag-operation dinis po tayo, operation tayo po tayo sa going to high school na yun. Aba naman, huwag na natin hintayin may madisgrasya pa riyan bago pa ninyo aksyonan ang problema. Tingin ka na lang sa camera. Nakakausap po natin mga tol, si Engineer June Grabador, City Engineer ng San Jose del Monte, Bulacan. Magandang hapon po, Engineer.
Magandang hapon po, Mr. Tulfo. Yes, sir. Posible bang malagyan ng ilaw yung daanan ng mga estudyante papunta sa Santo Cristo High School? At posible bang putulin na yung mga damo, sir, para hindi naman namimiligro sila dyan? Baka may mga hold-upper, mga manyak, mga rapist na nag-aabang, mga ahas sa mga estudyante, engineer? Naku. Hayaan niyo po, Mr. Tulfo, bukas po ng umaga ay pupuntahan po namin ngayon bukas at may assist po natin kung ano po talaga ang kailangan at mag-go po namin action. Ay, kailangan daw po, sir, ng ilaw. Maano man yun, lagyan po natin ng mga ilaw ho dyan. Siguro, maski na 5 poste palabas doon, maski na bigyan ho natin ng agwat ng mga tiga si 50 metros, sir. Pwede siguro yun. Hayaan niyo po, Mr. Tulfo, bukas na bukas din po. Gagawin po natin ang paraan. Kasi meron kaming interviewin ko yung principal dyan bukas ng hapon. Bukas kaya ng gabi, paglabas ko dyan, hindi naman ako dakmain ng mga ahas, tuklawin. Hayaan niyo po, salat bukas ng umaga po ay pipilitin po natin magawa na action. Ay, sige po asahan ko yan, engineer. Maraming salamat po, Engineer June Grabador ng San Jose del Monte, Bulacan. Wala talagang takot ang mga driver ng kolorom na van sa Maynila. Abay kahit iligal lumulusot sila araw-araw para kumita, pero hindi sila makakalusot sa lente ng bidyolante. Isang alias Jeng lumapit sa tanggapan ng T3. Sumbong niya, iligal ang pamamasada ng mga green plate van sa Maynila. Lahat dyan sa tapat ng post office ng Manila, lahat na nakaparada dyan ng green plate ay Clorum, biyaheng Cavite. Para kumpirmahin ng sumbong, agad namin inikutan ang target area. Eto ang aming naispatan. Ayun, at patago pala silang nagsasakay ng mga pasahero. Mga bossing, paano yan kung may mangyayari sa mga pasahero nyo habang bumabiyahe kayo? Paniguradong hindi nyo naman sila sagutin dahil hindi kayo nakarehistrong namamasada. Hindi ba't pang sarili nyo lang iniisip nyo para lang kumita ng pera? Kayo naman dyan sa Land Transportation Office o LTO, mukha yatang kailangan yung silipin ang mga lugar na ito na may maling gawain. Mga sir, galaw-galaw din tayo. Ang sa amin lang na may paalaala lang. Makakausap natin si Ginoong Jason Salvador, Media Relation Officer ng Land Transportation Officer LTO. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Sir Ben, at sa lahat ng mga nanonood sa T3. Magandang hapon po sa kanila. Okay, sir. Okay, sir, ano